walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Una sa saksi, mga taxi driver na gumagamit ng Auto LPG naghahabol sa pagpapakarga ilang oras bago ang 3 piso kada kilong dagdag presyo sa LPG. Mga karinderya at ibang gumagamit ng LPG sa pagluluto na paaray din. Lotto outlet kung saan tumaya ang Grand Lotto 655 jackpot winner, Miss Tulang Tourist Spot. Tunghayan ang mga kwento ng napagkamalang lotto winner at isang multimilyonaryo na nawalang parang bula ang napanalo ng 82 million peso jackpot. Pulis na nakulong matapos sunugin ang ilang ebidensya sa Visconde Massacre case, emosyonal sa kanyang paglaya. Mister ni Sunshine Dizon, aksidenteng nakasagasa at nakapatay ng namamalimos sa Pampanga. Pahayag ng aktres, unang-unang pakinggan sa saksi. Matapos pilit magbawas ng mga bus sa pamamagitan ng number coding, mga lumad kakarag ng mga bus balak i-phase out. At 54 na miyembro ng Indian Army umangkas sa isang motorsiklo at tumakbo pa ng 1,000 metro. Saksi, naghahabol na ang ilang taxi driver sa pagpapakarga ng Auto LPG bago pa man ipatupad ang 3 pisong kada kilong LPG price hike. At ayon sa LPG Marketers Association, paunang dagdag presyo pa lang yan dahil 5 piso talaga ang kabuang price increase. At live mula sa Quezon City, saksi si James Velasquez. James. Yes, Vicky, ilang minuto bago magtaas ng 3 piso kada kilo ang presyo ng kalatangke ng LPG. Nagkukumahog na nga ang ilang taxi driver para magpakarga para daw masamanta nila ang mas mababang presyo. Ang mga maliliit na kainan naman, nagbabala na rin ang pagtataas ng presyo. Para sa mga karinderyang tulad nito, sakit sa ulo raw ang napipitong taas presyo ng LPG ng grupong LPG Marketers Association. Mamayang hating gabi kasi aakyat ng 3 piso ang kada kilo ng LPG. Ibig sabihin, maglalaro na ang presyo ng regular na tangke mula 603 hanggang 613 pesos. Kaya naman ang mga maliliit na kainan gaya ng lugawang ito sa Kamuning, Quezon City, wala raw magagawa kundi magtaas din ang presyo. Kagaya niyan tumaas, kailangan magtaas din kami kasi yung kita namin lumiliit. Sabi naman ng mga suking customer, wala tayong magagawa. Dapat lang natin, tanggapin na lang natin lahat kung ano man ang ano. ang 3 pisong dagdag pauna pa lang daw. Ayon sa LPGMA, 5 piso kada kilo sa kabuuan ang plano nilang idagdag. Umabot na kasi ng $102 per metric ton ang itinasang presyo ng LPG sa world market, kasunod ng pag-iimbak ng supply ng mga malalamig na bansa. Uunti naman daw nila nalalabing 2 piso pang dagdag. For the remaining 2 pesos, we are not yet sure dahil kung ang trending ng presyo by January is going down, then definitely they will not implement it. But kung it will be rollover price, then probably magkakaroon ng additional, may tutuloy yung 2 piso. Bukod sa mga karinderya, apektado rin ng mga taxi na auto LPG ang kinakarga sa kanilang mga sasakyan. Karaniwang 1,000 piso raw ang kinakargang auto LPG ng mga taxi driver araw-araw. At kung patuloy raw ang pagtaas ng presyo, baka sa pagpapakarga na lang daw mauwi ang kanilang kita. Unang-una, mataas na lahat ang bilihin, lahat-lahat, tataas pa yan. Maapektuhan talaga kami, mahirapan ka. Kaya yung sosobra doon, instead nakita na namin, mababawasan. Sa gitna ng dagdag presyo ng LPG, nakatakda naman magbaba ng presyo ng kanilang diesel at gasolina bukas ang Chevron, Sea Oil at Petron, 25 centimos kada litro. Vicky, patuloy pa rin ang pagdating ng mga taxi driver dito sa LPG filling station na ito para daw masamantala pa yung mas mababang presyo, at inaantabayanan din natin ngayon ng iba pang oil company kung may abiso sila na magbababa din sila ng presyo ng kanilang mga produktong petrolyo. Live mula sa Quezon City, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Samantala,
Samantala, bukod sa Lotto winner, may premyo rin ang outlet kung saan binili ang nag-iisang nanalong ticket sa Grand Lotto 655. At hindi lang yan, mistulang tourist spot na rin ito sa dami ng mga dumarayo para tumaya rito. Saksi si Michael Fahatin. Malapiyesa sa tapat ng Lotto outlet na ito sa Royal Subic Mall. Karamihan sa mga naririto, namamangha sa balitang dito binili ang ticket na tumama sa nakalululang record high jackpot na 741 million pesos sa Grand Lotto 655. Nagmistulan na ang tourist spot ngayon ang Lotto outlet sa dami ng dumaraan at umusyoso. Mismo nga may-ari na nga ng outlet, abot langit ang tuwa sa balita. Bukod kasi sa mismong Lotto winner, ayon sa PCSO, nakakatanggap din siya ng kalahating milyong pisong insentibo ang Lotto outlet na pinagbilhan ng winning ticket. Basta mixed emotion yun eh. Kaba, masaya ka na hindi mo maintindihan na ninenervyos ka. Yun ang feelings namin. Lunes daw sa pagitan ng alas 11 ng umaga at 1 ng hapon nang tumaya ng Lucky Pick ang Grand Lotto winner. Sa Lucky Pick, computer ang pumipili ng numero. Possible na turista yon kasi hindi namin alam kung ano talaga. But nung weekend na yon, I think sa nung isang araw, long weekend holiday. So marami talaga kaming bisita dito sa Subic. That's why yung tumaya sa kanila, I think nag more than double. Kaya naman ang ilang napapadaan sa swerteng Lotto outlet, tumaya na rin sa pag-asang baka sila naman ang susunod na instant multimilyonaryo. Proud kami dahil dito nga nanalo eh. Baka naman ikaw tumama, hindi ka nagsasalita. Hindi pa eh, malas nga hindi tumaya eh. Kayo ba'y nangaali-aligid kayo rito? Wala kayo napansin parang gusto nang isurrender yung ticket o naman gusto magparamdam na magpasalamat dito na siya nanalo, mga ganun. Wala naman po, medyo inaabangan nga namin para makahingi ng konting ambon. Kung sino man po yung nanalo na yon, magpakita ka man lang o magparamdam ka at yung blessings natin, pareho nating i-share sa iba. Balato, sasama ako dyan. Hanggang magsara ang tanggapan ng PCSO ngayong hapon, hindi pa rin kinukuha ng solo winner ang kanyang jackpot prize. Mensahe naman ng palasyo kay Lotto winner, huwag daw kalimutang magpasalamat sa Diyos at sana'y gamitin ng maayos ang limpak-limpak niyang premyo. Michael Vati ng inyong saksi. Rags to riches ang kwento ng kababayan nating nanalo sa Lotto noong taong 2004. Pero matapos ang 6 na taon, back to rags siya ngayon. Saan nga ba napunta ang 82 milyong piso niyang jackpot? Narito po ang aming nasaksihan. Sa aking programang True Story sa Q Channel 11, nasaksihan ko ang kakaibang kwento ni Christian Tonggol. Siya ang nanalo ng jackpot na 82 million pesos sa 642-digit Lotto noong April 2004 sa Visayas Mindanao Draw. Pero makalipas ang 6 na taon, ang magara niyang bahay wala ng ilaw dahil ilang buwan na sila noong hindi nakakapagbayad ng kuryente. Ang refrigerator wala na ring laman. Ang tanong, saan kaya napunta ang premyo ng instant multimilyonaryo? Yung 35, kinuha ko, tapos yung 47, binigay ko sa kanila, pinag-hati-hati ng mga kapatid ko at nanay, tatay. Bukod sa negosyo, nakabili ako ng RAV4, mabot ng 1.3 at isang Honda Jazz, talagang 900,000. Bukod sa mga ipinatayong bahay sa Pampanga at Iloilo, tumulong din siya sa mga kabarangay at ipinaayos pa ang simbahan sa kanilang baryo. Namuhunan din siya sa pagpapatayo ng isang punerarya. Pero di lang yan, napadalas din daw si Christian sa sabungan. Nung nagkapera na, parang walang halaga yung pera nun eh. Tayakan ng 100,000 parang ano lang eh, madali lang eh. Kasi mayroon kayang-kaya. Pero unti-unting naubos. Ang perang bigla ang dumating na walang parang bula. Kalaunan, binenta niya isa-isa ang mga naipundar. Pero kahit balik sa simpleng buhay si Christian at ang kanyang pamilya, wala raw siyang pinagsisisihan. Marami naman kami natulungan na tao at may pinagawa kami dito sa baryo na hindi na malilimutan ng mga tao. Kahit mawala na kami dito, nandiyan pa rin yan eh.